Good morning, magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw. Siyempre po maraming salamat po sa bisita po natin ngayon sa Papong TV. Thank you po. At sa mga sumusulat po sa atin na patuloy po natin tinutulungan, maraming salamat po sa inyo. Ang topic po natin ngayon, of course, is about relationship. Ngayon, yung topic po na yan, relationship, is siyempre highly requested dahil sa maraming humihingi po ng advice po sa atin about their love life, sa mga problema po nila sa pag-ibig. So sadya naman po tinutulungan natin sila by means of chat, letter, syempre po sa mga vlogs na ginagawa po natin every day. Kung bago po kayo sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, of course. Paki-like na rin po, paki-hit na rin po yung notification bell. At syempre po yung paborito po natin, paki-share naman po para maabot naman po natin yung mga kaibigan natin dyan na gustong po natin tulungan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Syempre po, bago pong lahat, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun po, oh. Welcome back! Ang pag-uusapan po natin ngayon is yung lagi nating nagiging basihan. Kung talagang mahal ba tayo ng isang tao or mahal ba natin ang isang individual. Yung pong tinatawag natin ng miss. Di ba? Lagi natin nami-miss yung isang bagay. Di ba? Yung character ng isang tao, lagi po yung nai-stuck sa isip natin tapos hindi tayo nakakatulog. Isip tayo ng isip. Di ba mga to, yung tipong hindi na natin kaya, parang hirap na tayo, hindi natin alam kung dadampot tayo ng telepono, tayo po yung makikipag-chat, hindi natin alam eh. Kumbaga, ang tanging solusyon na lang na nakikita natin is damputin yung taong yun at ilagay sa tabi ng babaeng yun or ng taong yun para mawala talaga yung problema niya sa pagka-miss. Ngayon, ang tanong, nami-miss ka ba niya? In return, well, ito para malaman natin, talakayin natin, pag-usapan natin, himayin natin para malaman po natin isa-isa kung ano po yung mga dahilan na nakikita natin na pwede nating makita kung talagang nami-miss tayo ng isang tao. Ito po mga utol yung pag-uusapan natin dito. Hindi po to yung tipong nagdulupasay na nami-miss ka na. Baka iniisip po natin yung ganun po, no? Ito po yung mga konting hint lang po na pwede nating bigyan ng spekulasyon na maaring nami-miss po tayo ng isang tao, di ba? Number one, unexpectedly po, nagre-react po siya sa inyo sa Facebook, sa social media. Mapapansin niyo po yun, bigla-bigla, no? Hindi naman po niya ginagawa dati. Siya po yung tipong, yung iba pa po dyan, ganito, siya pa po yung tipong first na nagda-like, first na nagsiseen. O di ba pagka ganun po, automatically, yung tao po na yun is gusto pong mapansin siya, syempre. Automatically, gusto po niya na makita niyo siya, mabigyan niyo po siya ng pansin. Kasi nga po, yun yung mga point na maaring merong hindrance na napipigil sa kanya para po makapag-reach out sa inyo. Pero at least by means of social media, dun po niya kayo binabantayan. Dun po siya nagla-like at tinitingnan-tingnan po kayo. Kasi nga po, nami-miss po kayo. Number 2 po, out of the scene minsan sa isang tropa, kunyari nakatambay kayo, or let's say for example, magkasama kayo sa conversation, nag-uusap po kayo, unexpectedly magbabanggit po siya bigla-bigla ng tungkol po sa nakaraan. Like, hindi naman po kayo naging magjowa before, pero yung mga dati nyo pong pinagsamahan, like, before, way back in high school, kunyari, madalas kayo magbiruan, madalas kayong mag-friendly date, o lagi kayo magkasama, binabalik-balik po niya yon bigla, unexpectedly sa isang sitwasyon, lagi po niyang isinisingit. Minsan, let's say for example, nag-uusap lang po kayo sa phone, o biglang sasabihin niya, naalala mo ba George yung araw na tumatambay tayo dito sa tindahan ni Aling Nena or something, di ba? Ang cute ng mga scene na yun, napapaalala po niya sometimes. Ibig sabihin po nun, may namumuo pong admiration sa puso niya at nami-miss po kayo nung taong yun. Ito po, bihira, madalas hindi ko alam pero nangyayari. Wrong send. Number 3, wrong send. Napapadalas po minsan bigla tayo nakakatanggap ng wrong send. Ngayon, sasabihin ko po sa inyo, merong point na, sige, sabihin na natin na hindi sinasadya. Pero ang diskarte kasi, meron kasi siyang high percentage na sinadya. Sa mga panahon na yun, dapat po siguro bigyan natin ng pansin kasi nami-miss po tayo yan, sigurado. Minsan nga po, merong wrong number, mali ang tawag. Pero bakit po nangyayari, di ba? Hindi naman po natin masasabi na coincidence o hindi sinasadya. Mga bagay po na yan, dapat po bigyan natin ng emphasize po natin, bigyan po natin ng pansin. Pang-apat na po kapatid, ito madalas nangyayari, mapapansin nyo rin, kahit po sa kaibigan nangyayari din po ito. Pag yung kaibigan po natin, nami-miss po tayo, or sabihin natin yung girl na gusto nating maging girlfriend is nami-miss po tayo, or yung crush natin, nami-miss po tayo, nagkakaroon po yan ng mini-mirror po niya kung ano yung pinaggagawa nyo. Kasi sa kadalasan po ng kanyang pag-iisa, na iniisip po niya yung isang individual, or iniisip po niya kayo,
naaalala niya yung mga salita niyo, mga mannerism niyo, kung paano kayo magsalita, yung mga actions niyo. Unintentionally, minsan lumalabas po sa kanya yun, nakikita niyo. Para bang pagkakausap niyo siya, let's say sa isang barkadahan, nakita niyo na parang may ginawa siyang isang bagay, minsan masasabi niyo na parang ako yun parang galing sa akin yun. Yung mga point na ganun. Ibig sabihin po nun, hindi sa ginagaya niya kayo, unintentionally, accidentally, nagagawa niya yun dahil po sa kakaisip po niya sa inyo pag siya po ay nag-iisa. Number 5, ito po mga kapatid, dapat kung hindi natin napapansin, may problema po tayo. Clear sign po to, number 5, na pag ang babae po nagre-reach out sa inyo. Reaching out, napaka-importante niya. Lagi ko po sinasabi sa mga advice ko na yung pag-reach out po, it tells a lot. Kumbaga, marami siyang meaning, marami siyang definition. Dapat po bigyan siya ng pansin. Kasi ang babae po, hindi po yan basta-basta magre-reach out sa inyo. Sasabihin ko nga po sa inyo, kung ang babaeng walang gusto sa inyo, kung gusto niyo humanap ng sign, tingnan niyo lang po kung nagre-reach out siya. Kasi ang babaeng walang gusto sa inyo, never po siya magre-reach out. Kumbaga, kasi ang babae pong may gusto sa inyo, magre-reach out po yan kahit po papano, in other way, in some way, gagawa po ng paraan yan. Kahit po humingi po ng toothpick sa inyo, nag-reach out pa rin yan, gagawin pa rin yan. Pag hindi po siya nag-reach out, completely nothing at tumalikod, ibig sabihin po nun, wala po siyang kahit anong pagtingin sa inyo. Zero po tayo. So, dapat po nating gawa ng paraan kung bakit. So, yun po yun. Pag nag-reach out po ang babae sa inyo, bigyan nyo po ng pansin. Ibig sabihin po nun, nami-miss po tayo. Number 6, back on social media, mapapansin niyo yan, nagpo-post po siya about sa inyo. Kumbaga parang patama, no? Like for example, mag-a-upload siya ng place na lagi niyo napupuntahan, lagi niyo tinatambayan. It reminds you of her. Parang gano'n, na pwede pong maalala niyo siya, na pwede pong mabigyan niyo siya ng pansin, ma-recall niyo yung mga days na pinagdaanan niyo sa kanya. At minsan po kadalasan niya magbibigay ng magpo-post siya ng salita na talagang wala nang ibang direct na natatamaan kundi kayo. Parang kayo na po yung tinutukoy. Pagka ganun po, ibig sabihin po niyan, iniisip niya tayo. Ibig sabihin po niyan is parang gusto niyang mag-reach out ka naman sa kanya, maalala mo siya, at nami-miss po tayo. Number 7, plain, barkada, usap ng pagkakaibigan. Halimbawa, nagkakaroon kayo ng conversation, sabihin na natin by phone, pero nakikita nyo po parang ayaw niyang tapusin, ayaw niyang i-end. Lagi siyang merong pasakalye para humaba yung usapan. 1 hour, 2 hours na po kayo nag-uusap, may lakad ka. Hindi mo magawang magpaalam kasi nga sobrang intense at sobrang ganda ng usapan. Kasi mapapansin nyo kung ayaw po kayong kausap, is minutes lang yan, tapos na kagad, di ba? Pero siya, gumagawa po siya ng paraan para tumagal yung usapan, para gumanda, marami siyang tanong, interested po siyang malaman kung ano yung mga bagay na tungkol sa'yo. Pagka ganun po, meron po siyang admiration at syempre po, nami-miss po kayo. Last but not the least, number 8, alanganing oras, unexpectedly, tatawagan po niya kayo. Yun na nga po, may reach out, no? Without any reason, pero makakagawa po siya ng sariling reason niya in particular. Maraming pwedeng mangyari, pero yung alanganing tawag na yun na hindi naman niya dating ginagawa, wala namang importanteng pag-uusapan ng mahalagang bagay, pero bakit po niya ginagawa? Ibig sabihin po nun, iniisip ka niya, she will starts to call you, gusto kanya makausap, nami-miss ka niya, di ba? Sabi nga po nila, pag nakatanggap po kayo, hindi naman po to pasok sa topic natin ngayon, pero pag nakatanggap po kayo ng drunken call, di ba? Yung halimbawa, yung tumawag sa inyo, medyo hindi naman lasing, hindi naman nanggugulo, pero medyo nakainom ng konti. Bakit kayo tinawagan, di ba? Ibig sabihin mo, this one goes for, halimbawa, babae po kayo, tapos lalaki po, yung pinag-iisipan po natin, na nami-miss po tayo. Ibig sabihin po nun, yun po yung mga alanganing pagkakataon na hindi naman po appropriate, pero nangyayari. Kasi ibig sabihin po nun, i-analyze po natin na nami-miss po tayo ng taong yun. Additional, pag ang lalaki or babae po, lagi po tayong pinagtatanong, kumbaga parang hinahanap-hanap tayo, nagtatanong-tanong po sa ating circle of friends, ibig sabihin po nun, nami-miss po tayo, gusto po tayong makita, interested po siya sa atin. Kaya pagka ganun po, dapat po maisip din natin na, okay, hindi natin bibigyan ng interpretasyon pero tinatanong niya ako. Ibig sabihin po nun, importante ako sa kanya. Meron siyang konting admiration sa akin. Ang huling message, alam niyo po ang tao, meron po yung mga suliranin na dinadaanan. Normally, tayo po ay dumadaan sa mga problema, maliliit at mga minor na bagay. Pero mapapansin nyo sa mga ganong klaseng problema, nandun po siya para umalalay sa inyo. Siya yung pinaka
pinakaunang-unang taong mag-a-assist sa inyo, mag-guide sa inyo. Sabihin na natin na hindi siya ganun, for example, makakatulong sa pinaka main problem mo. Pero by means of comfort lang, by phone, minsan mapapansin nyo masyado siyang agresibong, tulungan ka, alalayan ka. Yung mga taong ganun, ibig sabihin po nun, nami-miss po tayo nun, importante tayo sa kanya, at syempre meron siyang konting pagtingin po sa atin. So yun na lang po yung mga clear signs na binanggit po natin, 8, 9. Yan po yung mga clear signs na nami-miss po tayo ng isang babae, isang individual, isang lalaki, na dapat po bigyan din po natin ng pansin. Ngayon, kung halimbawang medyo meron naman tayong konting pagtingin sa kanya, may konting pagmamahal, why don't we spend time with her or him? At sigurado po ako na pagka nag-spend tayo ng time doon, syempre magde-develop po yun. Automatically, lagi ko naman po sinasabi, hindi na po natin kailangan mag-propose. Just express your love, express your feelings sa kanya. Mahalaga na po yun, importante na po yun, at yung love na po ang gagalaw para po mapagkaisa kayong dalawa. So ganun lang po kasimple yun. Wag na po nating pahirapan, wag na po nating bigyan ng kung ano-anong mga tawag dito, mga aspeto. Basta ang importante lang po doon, be true to ourselves. Importante lang po doon, maging totoo po tayo, at saka dapat po bigyang halaga po natin kung ano man yung nararamdaman natin. Yun lang po yun, mga utol. Maraming salamat po. Sana po mag-ingat po tayo sa mga kumakalat na pandemic ngayon. Meron pa pong sakit. Mahalin po natin ang ating pamilya. At of course, supportahan po natin ang mga YouTuber na Pilipino. Lagi ko mo pinapaalala yan. Malapit na po pala tayo mag-live. Actually, I'm planning to announce siguro mamaya po. Kasi araw-araw naman po tayo nag-upload, baka po mag-live ako mamayang gabi. So abangan po natin yan. Mag-a-announce po ako sa aking FB page. Maraming salamat po. Papong TV, salamat po.